Magandang araw mga kaibigan ng Barca Hoy. Maligayang pagdating sa video para sa preview ng Matchday 28 ng Liga kung saan haharapin ng Barca ang Sevilla FC ngayong linggo. Isang laban na lalaruin ng Barca sa Spotify Camp Nou, hindi ba? Sa harap ng 62,000 katao bubuksan ang bagong bahagi ng field. At bukod pa dyan, kakalabas na ng anunsyo ng Barca ilang sandali lang ang nakalipas na bubuksan na ang cheering section na may 800 katao. Tatawagin itong Goal 1954 bilang pag-alala sa taon ng pagbubukas ng lumang stadium. Kaya naman, isa itong napakagandang balita na aming ipapaliwanag sa iyo sa video na ito. Tatalakayin natin ang posibleng lineup ng Barca, kondisyon ng mga manlalaro matapos ang pagod sa mga nakaraang laban at kung sino-sino ang magbabalik. Paano naman ang Sevilla FC kalaban natin? Titinan din natin ang mga mangyayari hindi lang sa field kundi pati sa labas nito sa linggo dahil may eleksyon. Kaya sino ang mananalo? Si Joan Laporta ba o si Victor Font? Pindutin mo na ang like button at mag-subscribe ka na. Inaanyayahan kitang manatili sa video na ito para pag-usapan ang kalagayan ng FC Barcelona. Tara, simulan na natin. Magsisimula tayo sa unang bahagi ng video na ito. Binabati ko ang lahat ng nanonood sa atin sa bawat laro. Dahil sa totoo lang, nararapat lang talaga ito. Salamat sa inyo sa labis na pagmamahal. Talagang kahanga-hanga kung paano nakakamit ng Barca Hoy ang magagandang numero. 5 taon na ako nagtatrabaho kasama kayo, nagkokomentaryo ng mga laro at bawat laban ay mahiwaga. Totoo yan. Salamat sa palaging pagsama kay Ira at sa akin sa panonood ng mga laro. Bilang parsalamat sa inyong katapatan, ibinabalik namin ngayong linggo ang raffle sa Big Up website. Pwede mong mapanalunan ng maganda nitong jersey sa halagang €2 at 60 cents o $3 para regalo mula sa Barca Hoy. Paano mo ito makukuha? Kailangan lang natin umabot sa 130 na prediksyon para sa laban ngayong weekend. Itong jersey ni Fermin ay pwede mo mapasa iyo gaya ng sinabi ko sa presyong nabanggit ko kanina na gaya ng sabi ko, parang napakadali lang. Pumunta ka lang sa link na ilalagay ko sa video na ito, pupunta ka doon at lalabas ang screen na ito, ang screen ng prediksyon para sa Big Up Barca Sevilla. Halimbawa, sinabi ko na si Dani Olmo ay hindi makakagawa ng 2 tira sa goal at makaka-score ang Sevilla ng kahit 1 goal. Ibig sabihin, pwedeng manalo ang Barca pero pwedeng maka-score ang Sevilla. Ito ang prediksyon ko, sana gumawa ka rin ng iyo. Halos linggo-linggo kaming namimigay ng libreng jersey at ngayong weekend, pwede kang manalo. Bukod pa dyan, may raffle din na $25,000 na ipinamimigay ng platforma kahit sumali ka lang. Huwag kalimutang i-click ang link sa description at ilagay ang prediksyon mo. Tuloy tayo sa video. Isang laban na sa linggo ay ikukwento natin ng maaga. Alam ko na marami sa inyo mula Latin America, Estados Unidos at iba pang bahagi ng mundo ang nanonood. Ibang oras ng laban na yung linggo laban sa Sevilla. Maglalaro ang Barca ng alas 4:15 ng hapon, kaya magsisimula tayo ng pregame bandang alas 2:15, mga 2 oras bago ang laban. Dahil mahalagang araw ito, lalo na dahil may halong usaping electoral din. Kaya alam kong sa maraming lugar, kailangan ninyong gumising ng maaga at mag-alarm para mapanood ang laban at pregame. Kasama namin kayo sa Barca Hoy, pero pansamantala, nating isantabi ang usapan sa oras at pangyayari, laban ito ng Barca. Siyempre, may pangangailangan na mapanatili pa rin ang agwat ng puntos laban sa Real Madrid. Bago ang lahat, tingnan muna natin kung ano ang kalagayan ng standings. Narito ang talaan ng liga na magsisimula ngayong Biyernes at ang unang laban ay sa pagitan ng Deportivo Alaves at Villarreal. Ang Barca ay papasok sa simula ng linggong ito na may 4 na puntos na lamang laban sa Real Madrid. Ang Real Madrid naman, na sa totoo lang, ay galing sa isang milagrosong panalo laban sa City. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung paano nanalo ang Madrid at ang sama ng laro ng City. Sa totoo lang, ganoon din. Ang galing ni Federico Valverde parang makina at nakagawa ng 3 goals. Pero sige, 4 na puntos ang lamang natin sa Real Madrid. Kaya naman syempre gusto nating mapanatili ang distansyang ito. Kailangan nating talunin ang Sevilla at abangan ang laban ng Real Madrid sa Elche sa Sabado. Pangatlo ang Atletico de Madrid, pang-4 ang Villarreal, pang-5 ang Betis na makakalaban ang Celta. Ano to? Kaya naman may direktang laban para sa ika-5 pwesto na sa ngayon, tandaan, magiging para din sa Champions kaya maraming nakataya sa laban na yan.
Gaya ng Espanyol. Pangwalo ang Real Sociedad, pangsiyam ang Getafe. Sa gitna ng talaan ay ang Atletico de Bilbao, ang Valencia nasa ika-12 pwesto. Ang Sevilla na siyang kalaban ng Barca. Pang-13 ang Rayo Vallecano, Girona, Alaves, Elche at nasa relegation zone ang Mallorca, Levante at Real Oviedo. Mahirap ang laban para sa Barca. Kahit hindi maganda ang lagay ng Sevilla, maganda na ngayon ang takbo nila. Sa huling 5 laro, 4 na tabla at 1 panalo, ang Barca naman sa huling 5 laro. Dito may 4 na panalo at 1 talo sa ika-24 na linggo. Ganito ang schedule. Maglalaro ang Barca sa linggo alas 4:15 ng hapon. Ang Real Madrid naman ay maglalaro kontra Elche sa Sabado alas 9 ng gabi. Ngayong Biyernes, may laban tayo sa pagitan ng Alaves at Villarreal. Bukas naman, Girona Athletic, Club Atletico de Madrid, Getafe Valencia at Real Madrid Elche. Sa linggo naman, alas 2 ng hapon. Mallorca Espanyol, ang Barca ay live dito sa channel na ito sa Barca Hoy. Pindutin ang like at mag-subscribe ka. Laban sa Sevilla, alas 6:30, Betis, Celta de Vigo at sa uli sa linggo, magkakaroon tayo ng laban ng Real Sociedad kontra Osasuna. Sa Lunes, magkakaroon din ng mga laro. Sa pagkakataong ito, isa nagaganapin sa Vallecas sa pagitan ng Real Vallecano at Levante alas 9 ng gabi. Kaya sobrang bigat ng linggong ito at pakiramdam ko marami ang nakataya. Hindi pwedeng mag-relax ang Barca dahil mahigpit ang schedule, lalo na kung titignan ang mga huling laro nila. Dito, meron tayong tabla kontra Newcastle tapos panalo sa Liga, 0-1 laban sa Atletico de Bilbao. Meron din tayo dito yung laban na tinalo natin ang Atletico de Madrid ng 3-0 sa Copa del Rey, panalo ng 4-1 laban sa Villarreal Real, at panalo ng 3-0 kontra Levante. Maraming laro ang Barca, marami at sobrang nakakapagod. Nakikita kong pagod na pagod ang team at tingnan mo kung ano ang nangyari pagkatapos, yung tinatawag na injury list. Wala si Alejandro Balde, Christensen, Frankie de Jong, Koundé at Gavi. Pamilya, magandang balita. Babalik na si Gavi at kasama na siya sa squad, kaya malamang makikita na natin siya. Laban sa Sevilla, kaya malaking kasiyahan ito. Si Eric Garcia na hindi nakalaro kontra Newcastle ay nakarecover na. Magandang balita ang paggaling niya kasama si Lamine Yamal. Kahapon, hindi nakapag-ensayo siya dahil nilagnat at masama ang pakiramdam niya. Nakapag-ensayo na sila ngayong Biyernes at available na para sa laban sa linggo, kaya magandang balita ito. Kaya ganyan ang kasalukuyang kalagayan ng Barca para sa mga susunod na laban. Tingnan ninyo. Linggo ay Sevilla, Miyerkules ay mahalagang laban kontra Newcastle. Malamang kailangan nating mag-rotate ng mga manlalaro dahil pagod na ang koponan. Kailangan din nating itago ang magagandang baraha para sa Merkulis, ngunit hindi rin tayo pwedeng magkamali sa liga. Tingnan ninyo. Tinatayan ng mga kaibigan sa fantasy ang posibleng 11 ng Barca. Bukas ilalabas natin ang lineup na sa tingin ko ay may pinakamalakas na potensyal. Pero ngayon, ayon sa mga kasama natin, hindi sasama si Joan Garcia at si Xavi Spar. Tandaan, may 50% chance na mag-start ang kanterano sa pagitan ni Araujo at Xavi Spar. Kasama rin sa usapan si Cubarsí o si Ronald sa gitna at Gerard Martin. Sa tingin ko, magsisimula si Joao Cancelo. Hindi pa pinapasok si Eric Garcia, pero hindi ko siya isinusuko. Bukas, ikukwento ko sa iyo sa video ng 11. Malaki ang potensyal sa gitna ng midfield ni Casado at Dani Olmo, halos sigurado na silang magiging starters. Sa palagay ko, magpapahinga si Pedri. Titigyan natin kina Pedri, Fermin at Mar Bernal kung sino ang ilalagay sa gitna o taas ng midfield. Si Ferran Torres ang inaasahang magsisimula sa unahan, sa kaliwa si Marco Rashford o Rafinha, at sa kanan mag-ingat dahil si Lamine Yamal, kahit available siya, posible na magsimula siya sa bench at papasok si Ronnie Bardagi. Kaya pamilya, asahan ang mga rotasyon. May balita ako tungkol sa Barca at Sevilla, ikukwento ko bukas. Tungkol sa eleksyon, gusto ko lang sabihin na mainit ang usapan. Kagabi ang huling debat sa telebisyon ng Catalonia at maraming sagutan. Palagay ko kabado sila pero sigurado akong mananalo si Laporta sa eleksyon. Mula sa Barca Hoy, ipinapaabot namin ang swerte sa mundo. Hindi ko gusto si Victor Font at nasabi ko na ito sa publiko. Para sa akin, wala siyang konkretong panukala.
Ang ginagawa lang niya ay mang-atake at maliitin sila Porta na may mahusay na trabaho at malinaw na proyekto sa hinaharap. Sa larangan ng esports at sa lahat ng antas, napakalinaw. Naniniwala ako na dapat siyang magpatuloy para buksan ng estadyo, para sinahan si Flick at Deco ay magpatuloy sa kanilang trabaho. Naniniwala akong nasa magandang kondisyon ang Barca ngayon at dapat magpatuloy sila Porta. Kaya nasa kamay na ito ng mga miyembro, bumoto sila ng malaya at piliin ang presidente para sa susunod na 5 taon. Mag-iwan ka ng komento. Ano masasabi mo sa video nagre-recap sa mga kaganapan ngayon? Magkikita tayo, Barca kahapon, ngayon at magpakailanman.